Kalihonians. Ako si Kathleen Magbo. At ako naman si Prince Wenceras. Narito kami upang maghatid sa inyo ng balita tungkol sa nagdaang bagyong Dokit. Isa sa pinaka-naapektuhan at tinamaan ng bagyo ay ang probinsya ng Quezon. Ngayon, masasaksihan natin sina Aldrin at Kylie na nasa bayan ng San Antonio kung saan makikita at may interview ang mga mamamayan dito. Thank you, Prince and Kathleen. At sa ngayon nga ay narito kami sa bayan ng San Antonio upang mag-interview ng ilan na apektuhan nitong bagyong Dokit. At kung inyong makikita, patuloy pa rin abala ang bawat isa sa pagkikas at pagtitingin ng kanilang bahay kung ayos pa ba at ano na ang kalagayan ng kanilang mga kalupaan. At sa aming paglikot, aming nakausap ang ilang nakatira malayo sa kabayanan at sa tabing ilog na si Kate at si Renz. Magandang buhay po. Bagamat hindi pa rin po maganda ang panahon, kayo po bilang isang mamamayan na nasalanta ng bagyo, ano po ang naranasan at naidulot sa inyo ng bagyong Dokit? Dahil nga po malayo po kami sa sentro kung nasan po ang evacuation area, nahirapan po kaming mag-evacuate. Ngunit dahil po sa mga namamahala, nailikas po kami ng ligtas. Maraming salamat po sa kanila. Ako po bilang mamamayan ay nanghinayang sa bagay na nasira na bagyo, kagaya po ng aming tirahan. Gayon din po ang mga halaman na pinagkukunan namin na pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa inyong pahayag at base nga sa kanilang sinabi, makikita talaga na hindi basta-basta ang bagyong Dokit. So ayun na nga, maraming salamat Aldrin at Kylie. Talaga namang napakalakas ng bagyong ito. Kaya maraming nasalanta. At ngayon, dumako naman tayo sa ibang parte kung saan makakasama naman natin si Aliyah sa pag-interview pa rin sa mga taong nasalanta, lalo't higit yung mga nakatira sa tinatawag na Sitio Pakilan. Magandang araw po. Ngayon ay narito naman ako sa Pakilan kung saan i-interviewin ko ang isang pamilya. Marahil bago po ang bagyo ay alam niyo na po kung ano ang mga dapat niyong gawin, kaya ano po ang mga paghahanda at ginawa niyo nung nalaman niyong may paparating na bagyo? Ako po bilang isang padre di pamilya, ang una ko pong ginawa ay chinik ko po ang kalagayan ng aming bahay upang sa ganoon kapag dumating ang bagyo ay may mauuwian kami ng aking pamilya. Mabuti nga po ang inyong ginawa. Kayo po, Nay, ano pong paghahanda ang inyong ginawa bago dumating ang bagyo? Ang una ko namang ginawa ay ang maghanda ng mga pagkain katulad ng mga delata upang pag kami lumikas ay meron kaming sapat na pagkain. Ganon din sa mga mahalagang papel ay sinaayos ko na ito at para pag pumunta ang evacuation center ay ayos na ito. Ito naman po ay laging sumusubaybay sa balita tungkol sa paparating na bagyo para alam namin kung kailan kami dapat tumikas. Ayun na nga, nakakatuwa mga Kalihonian sa pamilyang ito dahil tulong-tulong talaga silang naghanda sa bagyo para na rin sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. Back to you, Prince and Kathleen. At iyan na nga mga kababayan, nakita na natin at nalaman ang mga ilang pangyayari na naganap dahil sa bagyong Dokit. At tayo pa sa ilang datos na aming napag-alaman, nasa humigit kumulang 1,000 ang natalang lumikas sa mga evacuation center. At sa kabutihan ng Diyos, wala namang napahamak, bagamat nasa 103 na ang naitalang nasirang bahay. At marami pa rin ang di makabalik sa kanilang tahanan dahil sa takot, bagamat ang ibang tao naman ay ayaw na lumikas at iwan ang kanilang bahay. Napaalalahanan pa rin po ang lahat na mag-ingat sa bawat tahanan dahil hindi pa tayo sigurado sa mga maaari pang mangyari at palagi po tayo makinig sa mga anunsyo sa inyong barangay at samahan pa rin natin lagi ng dasal. Dahil ang dasal ang pinakamalakas nating sandata sa anumang sakuna at pangyayari sa buhay. Muli, kami ang inyong lingkod, tagabalita, na si Kathleen Magbo. At ako naman si Prince Wenceras. At kami ang maghahatid sa inyo ng mga balita sa anumang kaganapan. Tumutok lamang dito sa Balitang Kalihonians. Paalam at mabuhay. At yun na nga, Kalihonians. Ngayon, trivia muna tayo. Ano nga ba ang bagyo? Ang bagyo ay isang malawakang weather system na mula sa 150 kilometrong radius o at least 300 kilometro
Ang lawak nito nagdadala ng malalakas na hangin at mabibigat na buhos ng ulan. Ito'y namamataan dahil sa ikot ng ulap o meron ng circulation. Typhoons in the Philippines occur 8 to 20 times per year. There are 4 types of typhoons depending on the speed of winds. Signal number 1, signal number 2, signal number 3, signal number 4, and signal number 5. Pag-asa named the typhoons in the Philippines repeat every 4 years. The World Meteorological Organization give the international name of a typhoon. In the Philippines, the monitoring of typhoon is assigned to the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Administration for Pag-asa. Although typhoon that form in the Western Pacific already have set international name, Pag-asa has its own names for typhoons. Pag-asa has 4 lists that alternate each year. Returning to the first list after 4 years, each list have 20 names that respond to the modern Philippine alphabet except for Enye, NG, and X. And an extra 10 are reserved in the case of number of typhoons record that year exceed 25. When a storm becomes too damaging, the previous name is removed from that list and placed with a new one. Kung ating mapapansin, ang pangalan ng nakaraang bagyo ay nagsisimula sa letrang D, which is Bagyong Dawkins. Yun lamang at maraming salamat Kalihonians. Muli, ako si Vince Errol Marso. Hanip tong si Bagyong Dawkins. Go. Magandang buhay po. Bagamat hindi pa rin po maganda ang panahon, kayo bilang isang A few inches later. Mga tanim na pinagkukunan namin na pang-araw-araw na buko. Salamat! Para kung dumating man ang bagyo, ay Ala! Aliya, bagay ni ano? Ayoko na! Sana sabi ko eh! Marahil bago po ang bagyo ay alam niyo... Ala! Ay, ito mo si Dwight Ramos, so seryoso na eh. Hindi. Game na. Pasadya kasi. Teka lang. Ala. yung ngayon tulara na wala. Huli ka pa naman eh. na bagyo. Ako po bilang isang padre de pamilya, ang una ko pong ginawa ay... Ala. Dali ako hirap! Ako'y nangangatin. Ako po ay lagi ko pong minomonitor. Yan, nakalimutan ko na. Huwag namin naman ito. A few moments later. Ako naman po ay lagi sumusubaybay sa balita tungkol sa bagyo. Yun lang at wala lang iba. Ala. Ay, kinat mo eh. Sayang. Ulit. Nakasabi nyo na. Ng bagyo ay ang probinsya ng Quezon. Ngayon, ang kawin nyo naman ng dode. Balita tungkol sa nagdaang bagyong Doki. Isa sa pinaka... Alam, may bumusi. At iyon na nga mga kababayan, nakita na natin at nalaman ang mga ulit. Nakita na. Kumulang kaingin nung ano, yung motor. Seryoso na ako eh. Sa buhay. Muli! Muli? Muli, kami ang inyong lingkod, tagabalita, na si... Wait lang. Wala na kaya? Sorry guys, gutom! Kainin mo muna. Naligas na't lahat. Oh, game. Ay, mabigat na re. Oh, sa likod. Ay, likod na. Yung mga tuturo-turo kayo. At sa ngayon, Oh, at... Hiwaga ng iyong